Sandali lang, Lods. Bago ka mag-skip, sagutin mo muna to sa sarili mo. Gusto mo ba talaga ng single mom? O gusto mo lang yung alaga, lambing at comfort na binibigay niya? Kasi may malaking pagkakaiba at kung mali ang dahilan mo, masasaktan kayo pareho. Hindi lahat ng lalaki ay bagay sa single mom at hindi lahat ng single mom ay para sa kahit sinong lalaki. Sa video na to malalaman mo kung dapat ka bang pumasok o mas mabuting umatras ka muna bago pa lumalim. Makinig ka hanggang dulo kasi posibleng ikaw mismo ang tinutukoy ng video na to. Hello mga ka-Diskarte Chicks! Kumusta mga lods? Welcome back sa channel kung saan pinag-uusapan natin ang real talk sa relasyon, psychology at diskarte sa buhay. Last video pinag-usapan natin kung totoo bang mas masarap magmahal ang single mom. Ngayon naman, mas importante ang tanong, kailan ka dapat at kailan ka hindi dapat pumasok sa relasyon sa isang single mom. Kasi ka-Diskarte Chicks, hindi sapat ang kilig para pumasok sa ganitong klaseng relasyon. Kailan ka dapat pumasok sa relasyon sa isang single mom? Number 1, kapag emotionally mature ka na. Hindi sapat na mabait ka lang. Kailangan emotionally mature ka. Ibig sabihin, marunong kang makinig. Hindi ka madaling matrigger. Kaya mong kontrolin ang emosyon mo. Sa psychology, ito ang emotional regulation. Kasi ang single mom may pinoprotektahan, may pinanggagalingan at may takot masaktan ulit. Kung ikaw ay padalos-dalos, lagi kang galit o gusto laging ikaw ang tama, wag mo nang ituloy. So number 2, kapag hindi ka insecure sa atensyon. Real talk ka-Diskarte Chicks. Hindi ikaw ang sentro ng mundo niya, anak mo na. Kung nasasaktan ka kapag hindi siya agad nagre-reply, may inuuna siyang iba at hindi ikaw ang priority sa lahat ng oras, mahihirapan ka. Ang lalaking bagay sa single mom ay hindi nakikipag-compete sa bata. Hindi naghahanap ng validation at buo na ang sarili. So pangatlo, kapag hindi ka lang naghahanap ng alaga. Maraming lalaki ang naa-attract sa single mom dahil maalaga, marunong mag-intindi at emotionally available. Pero ka-Diskarte Chicks, tanong, ano ang kaya mong ibalik? Hindi pwedeng puro ka lang receive. Ang relasyon sa single mom ay two-way emotional investment. So pang-apat, kapag may direksyon ang buhay mo, hindi kailangan mayaman ka, pero kailangan may direksyon ka. Sa psychology, ito ay provider mindset. Hindi lang pera, kundi stability. Kung ikaw ay walang plano, pabago-bago at umaasa lang sa bukas, mahihirapan siya pagkatiwalaan ka. So, kailan ka hindi dapat pumasok sa relasyon sa isang single mom? Kung gusto mo lang ng kilig, ito ang pinaka-common. Kung hanap mo lang ay landian, mabilis na lambing, at walang komplikasyon, hindi ito para sa'yo. Ang relasyon sa single mom ay hindi shortcut sa pagmamahal. Mas mabagal pero mas seryoso. Kung may savior complex ka, ito yung mindset na ililigtas ko siya. Ayusin ko buhay niya. Ako ang sasalo. Delikado to ka-Diskarte Chicks. Sa psychology tawag dito rescuer mentality. Mauubos ka at mawawala ang respeto sa relasyon. Hindi ka pumasok para maging bayani. Pumasok ka para maging partner. Kung hindi ka handa sa responsibilidad, hindi ibig sabihin na agad kang magiging tatay pero kasama sa package ang mga bata. Kung sa isip mo, istorbo ang bata, sagabal sa oras at pabigat, wag na. Mas makakasakit ka lang. Kung ikaw mismo ay basag pa. Kung ikaw ay kakagaling lang sa breakup, galit pa sa ex at emotionally unstable, wag mo siyang gawing healing station. Hindi obligasyon ng isang single mom na ayusin ka. So ang tanong na dapat itanong mo sa sarili mo, bago ka pumasok, itanong mo to, handa ba akong magmahal kahit hindi ako palaging inuuna?
Kaya ko bang maging consistent kahit walang kilig araw-araw? Buong-buo ba ako bilang lalaki? Kung oo ang sagot mo, posibleng ito na ang pinakatunay na relasyon na mararanasan mo. Kaya ka-diskarte chicks, hindi ang tanong ay kung kaya mo ang single mom. Ang tanong ay karapat-dapat ka ba sa ganong klaseng pagmamahal? Kung may experience ka, i-comment mo sa baba. Real talk lang. Kung may natutunan ka, i-like, share at mag-subscribe ka na. At sa susunod na video, mga lalaking dapat layuan ng isang single mom. Red flags na hindi dapat baliwalain. Kaya stay tuned mga ka-diskarte chicks. Saludo po ako sa mga lalaking pinipili ang responsableng pagmamahal. So ayan mga ka-diskarte chicks, sana ay may natutunan po kayo sa video natin ngayon. At syempre bago po tayo matapos, shoutout muna sa mga masugid nating tagapanood na sina Joseph Melo ng Palawan Coron, Joey Jake Tagubaduag ng Kalinga Apayaw, Reynalado Paviliano ng Pagsahan, Laguna, Juniver Gregorio taga Boracay, Francisco Agliam from Nueva Ecija, James Salador from Oriental Mindoro, Jesusa Barao taga South Cotabato, Freddy Catayo ng Agusan del Sur, Pefito ng Zambales, Mary Light ng Cavite City, Freddy Catayo ng Agusan Sur, Manuel Costales ng Bongabo, Nueva Ecija, Robert Casignado from California, USA, Lore Jing Parisan ng Caloocan, James Salador from Oriental Mindoro, Victor Sarail taga Holo, Sulu, Bebelin Apostol ng Leyte, Joey Villavicencio from Cavite, at kay Arnold Espinosa ng Lamao del Sur. Guys, maraming salamat po sa suporta at panunood mga ka-diskarte chick. Dahil po sa inyo, patuloy at lalo po akong ginaganaang gumawa ng mga content na makakatulong at makakaaliw sa lahat. Solid kayo. At para naman sa mga hindi pa nasa shoutout, gusto mong ma-shoutout sa next video? I-comment lang ang hashtag ka-discardechicks at sabihin ko anong topic ang gusto mo pag-usapan natin next. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ito. Comment down below kung alin sa mga tips na to ang na-experience mo na. So guys, this is Diskarte Chicks, your love mentor na laging nandito para sa mga diskarteng pag-ibig. Kita-kits sa next video. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi. Let's spread love.